Okay. Ayan po mga katongs. Malinaw ba? Hey, may super typhoon. Kaya nga muna tayo. Alam niyo ba mga katongs, malayo naman yung natin, yung bagyo. Super typhoon kasi yun eh, nasa taas Batanes. Ay, so mabuti na lang at hindi nagsentro sa Luzon. Medyo safe tayo. Kung sumentro sa Luzon yun, kawawa, madaming mapipinsala. Parang kwan yun, parang Yolanda, super typhoon. So salamat po sa Diyos at medyo nilayo niya. Ngayong araw po mga katong sa Sabado, yan 20 September 20. Kagabi kasi mga katong nag-spray ako ng pang-insecticide dito. Ginamit natin yung Prebaton at saka Lanet kasi may mga uod nakabalot sa dahon. So ngayon in-spray ko po ay fungicide naman, yung yung pungguran, kung nakita niyo po kanina ay nakakahon. Ang timpla ko po nun mga katong sa 6 na kutsara sa isa 25 liters na power spray or knapsack sprayer. So ito na nga po yung ampalaya natin. Hey, thank you po. Napakaganda na. Maganda na. So nagpapataba sila Greg kahapon pa. Yung lahat to pinataba nila, yung pipino at ampalaya. Dito ang gamit po nila yung power sprayer, tinututok. Kasi mga katong nakita ko po ito, yung ampalaya natin malawak na yung ugat. So palilipasin lang natin yung bagyo or baka sa Monday magkuha na tayo, magsasabog na tayo ng patawa rito at saka natin pakakandal na sa gitna. Kasi ang iniintay natin itong ugat. Ayan na nga po yung ugat niya. Kailangan makauna tayo dito maglagay ng pataba bago siya bumaba para hindi masunog yung ugat. Yun po yung ginagawa nating diskarte ngayon dito, yung diskarte ng Tarlac at saka ng Nueva Ecija, pagsasamahin natin dito sa ampalaya. So sabi ko kay Greg, patabaan niya muna dito sa dilig para medyo bumulas pa, umangat pa. Then po ngayon, Sabado, Biyernes kahapon sila nagsimula, Sabado, Linggo, Lunes. So yun, pwede na nga nating sabugan ng pataba rito sa gilid. Kakargahan po natin yan 15 kilos, isang tudling. So hindi, yung sa pipino medyo kuhan lang natin yun, ilalaylo lang natin yung pataba nun. Lalagyan lang natin konti, siguro yung 5 kilo okay na. Tapos yung 15 dito, halos ubos tayo mga 8 bulto siguro. Yan, para subukan natin yung ganon sistema. Kasi pagka pinadope natin yan, pinataklob sa tudling, lalapad yung tudling niya, tataas, magkakaroon ng kanal sa gitna. So hindi na siya matutubig gaya ng dati kahit na magulan siya ng ilan araw. Ayan po si Greg, papataba siya. Yung mga maliliit ko ang dadagdagan mo,
Paapawin mo yung gitna. Yung pipino natin doon sa gawiron, yung nauna, malalaki na. Itong huling tanim, ngayon pa lang napatabaan. Yung nauna, pangalawang pataba na yun. Malaki, halos 1 linggo pagitan nila. Pero maganda naman din yung huling tanim natin dito. Buhay lahat. Ayan, pinapatabaan na rin nila. Kaya ako pinadamuhan sa nila to ng isang araw, kaso kahapon hindi sila nakapagdamo uli dito. May pinagawa ko muna, pinauna ko muna yung siling panigang natin dito, yung madamo. Wala pang balag yun. Sabi ko baka umano yung hangin matumba. Sabi ko unahin nila, dinamuhan nila kahapon, and then ngayon nilalagyan nila ng tulos. Silang dalawa nung utol ko at si Aba. Bali si Greg nga at si Bato nagpapataba rito kahapon pa. Yung ginagawa ko mga katongs, pag i-spray, ako lang po yun dito sa Ampalaya. Hanggat maliliit ako nag-aalaga sa pag-i-spray dito. So hindi ko muna pinagkakatiwala sa kanila dahil ako kasi pulido at saka medyo nakakaintindi. Baka mamaya ma-overdose sila sa gamot or siyempre pagka malalaki yun pwede ko na silang panin dito. Pero pagka maliliit, ingat na ingat ako rito sa Ampalaya. Nakita nyo yung yung pag-spray ko, hindi ko tinatamaan yung talbos niya kasi matapang yung pungguran. Ang tinatarget ko mismo yung baba, yung may punggos mismo na dahon. Kagabi gabi na rin nag-spray ako rito ng pang-uod naman kasi nga hindi natin pinaghahalo yung pungguran at yung mga ibang gamot. So solo kong in-spray yung pungguran. Tulad niya pagkayari nito, palipas lang tayo ng 2 araw, mag-spray naman tayo insecticide at saka foliar. So yeah mga katongs, isprayan ko muna yung sili din dito, yung nilinis nila kahapon. Mahaba talaga buhay ng papaya, naabot talaga ng taon Uy, malalaki na yung tinanim natin dito huli Yan po yung huling tanim natin. Bilis din lumaki basta tag-ulan pala mga katong, mabilis umano yung papaya. Ayun tinanim ko to, ang liit lang yan ngayon Ito yung yung nauna. Kasi may naunang tinanim dyan, hindi nasabay sa deliver. Yung huli 50, yan. Ito yung sabay-sabay yan. Ito. Kaya yung iba, yung tanim ko maliliit, nilaktawan ko yung ibang mabababang area dito. Pero nung dumating yung punla, yun, tinaniman ko rin. Ito, gagrass katirin namin ito, sabay doon sa kalabasa.
bilis lumaki na sito. Yun mga katongs, at katitigil lang ng ulan, so ito sila, nalagyan na nila ng balag yung sili natin doon. Ayan. Tapos nagtatanim sila ng upo. Yung upo natin pinatanim ko na, dito natin tatanim niya kasi babalagan natin buo ito mga katongs. Ayan. Yung itong sili, ayan, nalagyan na nila ng tulos, kaya lang dumalang na yung sili natin dito. Kamukha din yung nangyari nung unang tanim natin, na dali rin ng punggos, no? Talagang mapunggos yung lupa rito, once sa sili talaga. Ayaw gumanda ng mga sili dito, tulad ng Taiwan, yung unang panigang, yung Taiwan, tapos yung unang panigang dito, yung, tapos itong huli. Pero baka sakali, kaya ayan, may mga marami pa naman yung maganda-ganda. So ayun nga, nalagyan na nila ng balag, may tali na, kasi baka kung lumakas yung hangin matumba, sayang pa. Ngayon kaya ang pinagawa ko, pinatamnan ko ng upo. Yan. Kung hindi gaganda yung sili, edi may second chance tayo sa upo. Ayan. Ayan yung upo, tanin, madalang lang, tapos pagitan ng isang tudling. Yan, yun, bakante, tas sa pangalawa meron. Ganon din dito sa sitaw, meron din upo yan. Ayan sila, tatapos na. So Sabado ngayon mga katongs, uuwi sila. Ayan. So yung dito naman sa may ito wala nang yung natin, yung sili. Nagsanga siya, pero nang kulot pa rin. Ayan. Ibig sabihin, taglayan na niya yung sakit na pangulot kahit na pinutol na natin. Kaya ang ginawa ko, pinatamnan ko na lang ng upo. Ayun naman sa kabila, yung sa bilang side yung sitaw. Itong balag na ito, hindi ko naalisin to. Diyan natin pagagapangin yung upo papunta sa taas. Tapos yung sa may sitaw, yan ang ibabasan natin ng balag. Konti lang naman yung upo nito, madalang lang dito sa may sitaw. Hindi naman siya makakasagabal sa sitaw. Kumbaga lang yan, madalang lang. Ayan. Tulad yan, ito yung upo. Bakante yun, andun naman sa kabila yung upo. Ganun din naman mga katong tatayo natin balag to sa sitaw. Lalagyan na lang natin ng sa ibabaw, may gagapangan na yung upo. Ayan yung sitaw natin, ganda na ng sitaw, buhay lahat. Sa Lunes tatayo na namin yung kaneta, yung balag. Siguro mga 1 linggo pa sila rito, makakaginhawa na. Tapos yung ampalaya, yun, nagkukuha na lang tayo, alaga na lang doon, spray pataba. Yung talong natin, ayan ang dami ng bulaklak. Mamaya isprayan uli namin to, kasi alagaan na natin sa spray to, kahit na matabang lang, di baling sacrifice lang, wag lang mapasukan ng stem borer